Okay. Magandang umaga sa ating lahat. Magandang umaga sa Pilipinas. Magandang umaga sa ating mga kababayan na mga OFW sa mga kampanig sa mundong ito. Magandang araw, umaga, tanghali, hapon sa inyo pong lahat, mga kababayan kong mga OFW. So ito nga ito pag-usapan natin ang patungkol dito sa sinasabi ni BBM at ng QGC at sa mga paayuda nila. Mixed topic. So bago ang lahat, ipaunawa ko na sa inyo ang ating munting channel, Bangon Pilipinas, #Team Philippines Supporters lamang. Paulit-ulit ko sinasabi, bakit team supporter lamang? Kasi ito, for the Filipino only. Even mga ibang kanayon, or mga ibang lahi na makaka-appreciate itong ating mga sinasabi patungkol sa ating gobyerno, sa mga taong inaapi nila, kasi ang projective or hangarin ng Bangon Pilipinas #Team Philippines Supporters ay para lamang po sa mga Pilipinong patuloy na inaapi ng ating gobyerno. Katulad na lamang po sa QGC, Kingdom of Jesus Christ, sa pamumuno ni Pastor Apollo C. Quiboloy, at sa mga ministro ito na mga missionaries, ilan niya mga missionaries na kanyang isinama sa pagbibintang, mga paratang na wala namang katuturan, na wala namang sapat na mga katibayan, hindi pa ka isasampa sa korte, ngunit kung ituring nila ay ito'y mga puganti. Unang tanong, Pilipinos la hindi? Pangalawang tanong, sila ba'y nahatulan na sa korte ng Pilipinas o hindi pa? Pangatlong tanong, sila ba'y banta sa seguridad ng bayan o hindi? So yun dapat ang ipagsigawan natin ng mga Pilipino, even though hindi tayo mga kasapi nila o hindi tayo member ng ni Quiboloy, ngunit bilang Pilipino, as a Filipinos, may karapatan tayo magkomento at may karapatan din tayong may ipahatid sa pamagitan ng ating mga vlog o salita man lang patungo sa Malacanang, kung sino ba yung nag-utos ba talaga, kung sino nag-utos dito para patuloy lang babuyin, tarantaduhin, yurakan ang kanilang mga dignidad. Isa-isahin natin bakit babuyin. Nasabi kong babuyin, patuloy babuyin, pinagpapatuloy nila at pagyurak sa kanilang mga karapatan bilang tao. Isa-isahin natin to. Bakit ko nasabi yan? Babuyin. So ito yon. Yung pagpatong nyo ng ulo na 10 million, inuulit ko, yung pagpatong ninyo ng pera worth of 10 million sa ulo ni Pastor Quiboloy at 1 million sa mga kasapi nito, sa mga kasamahan nito, ilan ito mga kasamahan. Ano yan? Pagbababoy ba yan o hindi? Ang alam ko sa mga pinapatungan ng ganyan makalalaking halagang pera,
public enemy ka ng bayan. Ngunit hindi sila public enemy. Ang QGC, si Kibuloy, hindi sila public enemy number 1 ng ating bansa. Sila'y tumutulong upang kahit papano lumago ang ating bansa. So ito yung lagi kong sinasabi, hindi porkit nasa gobyerno kayo, kaya nyo ng yurakan, babuyin, at pagtawanan, pag-alipustahin ang karapatan bilang tao ng mga bawat Pilipino sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. Sila po ay mga tao rin yan sila, katulad nyo rin. Kumakain din yan sila ng kanin. Kumakain din yan sila ng lugaw. Kung kayo, mga nasa gobyerno, hindi kayo kumakain ng lugaw, ngunit kumakain sila ng lugaw sapagkat mahihirap din yan ang katulad namin. Ngunit kung ituring mo, Mr. President, tila bagang verdict na sila, tila bagang hinatulan na sila ng korte, ay naghahatol pa lang sa kanila naman, Mr. President, ang pagkakalam ko. Ang Senado naman, o si Hontiveros naman at ikaw at si Mr. Abalos, yun lamang humahatol sa kanila. Hindi naman sila hinatulan ng taong bayan. At lalo naman din, hindi sila hinatulan ng Korte ng Pilipinas. So bakit nyo kailangang dikdikin yan, pagtuunan nyo ng pansin? Kung ang inyong pagtuunan ng pansin ay ang kahirapan ng ating bansa, siguro marami pang Pilipino ang matutuwa sa inyo. Ay kaso nga, ang inaano nyo, ang tinututukan nyo, ay ang QGC. Eh alam niyo naman, kahit anong gawin nyo pagtatae dyan sa Malacanang, kahit anong gawin nyo pang didikdik dyan, kahit pa igit-igit kayo dyan sa inuupuan ninyo, hindi nyo mababawi yung mga pag-ari-arian ng QGC. Sapagkat nga hindi nga si Kibuloy ang may-ari niyan. Ang may-ari yan ang buong membro ng QGC. At isa pa, mga dokumentado yan. Binabayaran nila ang tax dyan. I'm sure naman, kahit hindi ako membro ng QGC, ni Kibuloy, kahit hindi ako membro, alam ko na nagbabayad ng tax. Kasi kung hindi sila nagbabayad ng tax, unang-una dyan, tutuligsa dyan. Sa panahon pa ng dating Pangulong Duterte, unang tutuligsa dyan ang Pangulong Duterte kung hindi sila nagbabayad ng tax. Kasi alam ng Pilipino yan kung gaano ka-straight at kung gaano katapat, gaano katapang, gaano ka magmalasakit ang mga Duterte. Mr. President, alam ng taong bayan kung ano ang motibo ninyo, kung bakit ninyo ginigipit ang QGC. Alam ng taong bayan yan, hindi na kailangang i-memorize pa yan. Sabi pa nga namin, alam na this. Kung bakit nyo ginigipit yan, ang una nyong target yan, ang pabagsakin ang mga Duterte. Paulit-ulit na sinabi ng taong bayan, lahat ng mga vlogger, yan ang sinasabi. Maliban lang sa mga vlogger ninyo, maliban lang sa mga vlogger ni First Lady, maliban lang sa vlogger ni Tambaluslos, maliban lang sa mga loyalistang vlogger, mga vlogger na Tanso, Insimada vlogger, maliban lang dyan. Labas dyan, puro na yan kuwan sa inyo. Ang sinasabi, ang target nyo dyan ay ang Pangulong Duterte, ang mga Duterte. Ay alam nyo naman, sa performance mo pala ngayon, Mr. President, kahit pa bangunin mo yung performance mo ngayon, hindi na magbabagong tingin ng taong bayan sa inyo. Sino mang kandidato, ito itaga nyo sa tubig.
Sino bang kandidato na i-endorse ninyo? Hindi mananalo na yan. Sapagkat ikaw na mismo ang sumira ng performance at tiwala ng taong bayan sa inyo. Naturingan ka pa namang Marcos, ngunit sinira mo. Pinatunayan mo lang kung gaano kagahaman at kung gaano kasutil ang pamumuno ng tatay mo noon. Instead na ikaw yung magbangon ng inyong pamilya, instead na ikaw yung magpatunay na ang lahat ng paratang noon sa ama mo ay hindi totoo, ngunit pinatotohanan mo sa ngayon. Kaya nga mas bitter nga sa iyo, Mr. President, sabi nga namin ng mga Pilipino, na maliliit na mga Pilipino, ito ang nagsasalita, laylayan ng Pilipino ito, ito rin ninyo. Ang lagi namang sinasabi, magpa-drug test ka para mapasinungalingan mo yung video na lumabas kung gaano katotoo. Ikaw man yun o hindi, ang importante dyan, magpa-drug test ka. Yun lang ang makapabangon ng iyong kredibilidad. Matpatotoo man, manegatiban o mapositive man ang labas ng drug test mo, yun lang po ang makakabangon ng kredibilidad ninyong mga Marcos. Katulad nga lagi kong sinasabi, kung magpositive man, magpa-drug test ka, then magpositive. Sabihin mo lang naman sa mga Pilipino, noon yun, gumagamit ako, inaamin ko. 5 years ago, gumagamit ako before ako magpresidente. Ngunit ngayon na presidente na ako, hindi na ako gumagamit yan. Yun lang naman sasabihin mo. Sapagkat nga sabi ko nga, ang lahat ang bilang presidente ng Pilipinas, ang lahat ng sinasabi ng presidente, even pagbuka pa lang ng kanyang bibig, even ang pagnguya pa lang niya ng kinakain niya, ay batas na yan. So meaning to say, ano mang sabihin mo man sa Pilipino, 5 years ago, gumagamit ako. Pero now, I am a president in the Republic of the Philippines, hindi na ako gumagamit yan kasi may tungkulin na ako sa mamamayang Pilipino. Di sana tapos ang istorya. Sasabihin mo lang, mano lang naman Mr. President, humingi ka ng sorry sa mga Pilipino. Sabi mo, mga kababayan, I'm really sorry sapagkat 5 years ago, gumagamit ako ng cocaine o whatever, ngunit sa inyo akong pinagkatiwalaan, binigyan niyo ako ng mandato para magpaglingkuran kayo, ay tinigilan ko na po yung bisyo na yan. At sabi, from now on, effective today, one on drugs is ready to deploy our country. Tapos ang istorya. Sasabihin mo, continuity. Kung ano yung sinabi ko noon, continuity, matutupad yun, effective today. O di, tapos ang istorya. Balik ang tiwala ng taong bayan sa'yo. Hindi yung puro ka lang dakdak, puro ka lang sabi, sa bagong Pilipinas, bawal ang kurap. Yan yun, no? Yan yung pagkasabi mo. Diyan ka nagsalita, sa bagong Pilipinas, bawal ang makupad, bawal ang waldas. Sa bagong Pilipinas, bawal ang politika, bawal ang masungit. Yan ang sinasabi mo eh. Eh ano nangyari ngayon? Nangyari ba yung sinasabi mo? Nung sinabi mo, sa bagong Pilipinas, bawal ang waldas, nangyari ba? Nung sinabi mo, sa bagong Pilipinas, bawal ang mang-api, nangyari ba? Yan yung sinasabi mo yan. Sa bagong Pilipinas, bawal ang mang-api. Yan yun. Ngayon,
Nangyari ba yan, bawal mga api? Anong ginagawa niyo sa mga Pilipino ngayon? Di pa pang-api itong pinagagawa niyo sa Kingdom of Jesus Christ? Ganito kasi yan, Mr. President. Si Kibuloy, pastor yan. Alam ng buong mundo yan, pastor yan. Now, mapatotoo man ang kanyang pinapangaral o hindi, depende niyan sa taong naniniwala sa kanya. Sapagkat ang taong naniniwala sa kanya ay hindi isa, hindi dalawa, hindi tatlo, kundi milyong tao ang naniwala sa kanyang mga sinasabi. Now, policy of the land about the tax. Kung sasabihin ninyo na ang si Kibuloy hindi nagbabayad ng tax, hindi maniniwala ang taong bayan dyan. Marahil yan ang ipapalabas ninyo para ma-press nyo yung mga account nila, mga property ng Kingdom of Jesus Christ. Marahil yan ang gusto nyong tahiin na dokumento upang mapasinungalingan ninyo na ang Kingdom of Jesus Christ ay hindi nagbabayad ng tax. Kasi may mga property nga sila labas sa kanilang mga relihiyon. Yun, marahil yan ang gagawin nyo bandang huli. Yan ang ititira nyo sa kanila. Pues, binibigyan ko na kayo ng ideya, Mr. President. Huwag nyo nang ituloy yan. Sapagkat yan, sabi ko nga, kahit anong gawin yung pagtatae sa inuupuan ninyo, hindi nyo mapipress ang account ng Kingdom of Jesus Christ sapagkat sila bayad ang kanilang tax, wala silang utang sa gobyerno. Ang kanilang reliyon bilang Kingdom of Jesus Christ, yan ay walang bayad sa gobyerno tax. Alam natin yan kasi may batas tayo dyan. Kasi reliyon nga sila. Ngunit ang kanilang mga buildings, ang kanilang mga ari-arian, katulad ng Prayer Mountain, doon sa Davao City, sa Tamayong, ang kanilang kingdom, ang kanilang resort, ang kanilang resort sa Samala Island, hindi nyo ma-press account yung mga yan. Kasi yan, dokumentado yan according sa kanilang mga legal counsel. Lisensyado yan, dokumentado. Bayad, 0-0 sila sa kanilang tax niya binabayaran sapagkat updated ang kanilang pagbabayad ng tax sa ating gobyerno. Kagaya ng mga factory nila, mga ano ba yung mga factory nila? Kinde, durian kinde, mango kinde, mga sarisamot, mga factory nila, tubig, juice, ay nagbayad sila ng tax dyan sa ating gobyerno. Walang utang sila dyan. According sa kanilang abogado, according sa kanilang legal counsel. Even si Atty. Torion, legal counsel ng QGC yan. Sinasabi nila yan na wala silang utang sa gobyerno. So anong dahilan para tugisin nyo, baboyin nyo, yurakan nyo ang kanilang mga kredibilidad? Kaya nga, ang sigaw ng taong bayan, iurong mo na yung patong sa ulo ni Kibuloy at sa mga kasamahan niya sapagkat yan ay langit na ang nagwawarning sa inyo, Mr. President. Igalang nyo ang katungkulan ng mga pastor natin sa Pilipinas. Tulad ng sinabi ko, patutuo man ang sinasabi niya regarding sa kaluluwa ng isang tao. Kung totoo man o hindi, depende yan sa paniniwala ng bawat Pilipino. Ngunit, pastor pa rin yan, nangangaral pa rin yan sa kabutihan para sa taong bayan. Nakita naman natin ang resulta kung gaano sila kababait yung mga membro nila. Nakita naman, hindi ka naman siguro bulag. Napapanood mo rin yan, I'm sure, napapanood mo rin yung mga testimony ng mga membro ni Kibuloy kung gaano sila kababait, kung gaano sila ka-generous. In one word, authentic. Kasi sabihin natin, ang mabait na isang tao, even ikaw, siya sabi namin mabait ka. Yes, of course. No doubt about that.
na ikaw ay isang mabait na tao. Kasi since ever, hindi ka naman talaga nakipagsagutan sa mga tumutiligsa sa inyo. Sabi natin, mabait ka. Di ba ang iyong kabitan hanggang ngayon, tangay-tangay, taglay-taglay mo? Sapagkat hinubog ka ng pamilya mo sa kabaitan. Hinubog ka ng pamilya mo, ng ama mo, ng nanay mo sa kabaitan, ngunit hinubog ka rin kung gaano maging gahaman sa posisyon. Marahil ganon. Kasi kung hinubog ka lang sa kabaitan, disin sana, hindi ka sana naging marahas magdesisyon patungkol dito sa mga taga-Kingdom of Jesus Christ. Hindi ka ba naawa? Ilang Pilipino na ang nadadamay sa pinaggagawa ninyo? May mga bata, may matanda pa nga, may senior citizens pa nga namatay dahil sa takot sa pinaggagawa ninyo? Sinong Pilipino ang hindi magkukomento dyan? Ay buhay ang nawala ng tao. Buhay nila ang nawala dahil sa takot na pinalusob nyo ang kanilang mga property sa malungon. At yung tiknota, yung tao, yung matanda, yung senior citizen na dalawang matanda na namatay. Remember, hindi yon membro ng Kingdom of Jesus Christ. Katutubo po yun, Mr. President. Katutubo, inuulit ko, katutubo ang namatay dahil sa takot. Nakatira po yon sa paligid ng ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ sa Malungon, Sarangani. Sila yung mga nagtatanim doon na mga kinakain natin sana. Ngunit sa takot, sapagkat nga madaling araw, dumating bigla ang sundalo at mga pulis na pinag-utusan ninyo para halugugin ang mga lugar na yon. Sinong tao kung hindi ka masamang tao? Sinong tao ang hindi matatakot sa ganong pamaraan ninyo? Marahil may sakit na nervyos yun. So namatay sila dahil sa nervyos? Ang tanong, tumulong ba kayo? Nagpaabot ba ng tulong ang ating gobyerno sa kanila? Bagkus, hinayaan nyo lang? Sinong tumulong? Ang Kingdom of Jesus Christ, sila ang nagpalibing. Sila ang gumastos. Para lang mapatunayan nila na sila ay hindi masasamang tao. Sa common niya, Mr. President, sa side mo na yan, hindi ka ba nahiya? Normal na Pilipino, normal na religious group ang tumulong sa taong namatay instead na pananagutan ninyo? Kasi hindi naman mamatay yun kung hindi dahil doon sa pinagawa ninyong ipalusop nyo yung lugar nila Hindi mamatay yun. Marahil nga, ang ngayon, buhay pa sana yun. Kumakain pa sana ng lugaw yun. O ng kamuting kahoy. Hindi ka ba nakakonsensya niyan? O marahil wala ka talagang konsensya? Di mo ba nakita sa video? May isang bata rin sa Tamayong doon sa prayer mountain nila. Pinuntahan ng mga vlogger. Yung bata, tulala. Hindi makapagsalita. Dahil nakala ng bata, red na naman. Mantakin mo ang ginawa ninyo sa Pilipinas? Tama ba ang pinagagawa ninyo sa bansa natin? Tapos hindi ka pa magpa-drug test? Ini-ignore mo ang mga request ng taong bayan samantalang ang taong bayan nagpapasahod sa'yo? Sinasabi nga namin, walang Pilipino na hindi nakaambag sa Pilipinas. Tapos kung apihin mo ang mga Pilipino, ganun-ganun na lang. Ngayon, tama yung sinasabi ni, yung membro ng taga-KOGC.
yung isang matanda eh. Ang pangalan nun kung di ako nagkamali, tinatawag nilang Ate Nining. Tama yung sinasabi ng matanda. Ang sinasabi niya, huwag mong hintayin na silang mga kababaihan ay humawak ng armas. Yun ang sinasabi ng matanda. Now, kung mangyari yun, humawak ng armas sa yung mga ultimo mga kababaihan ay humawak ng armas para lang mag-alsamasa laban sa iyo. Ikakatuwa ba ng mga Pilipino yun? Ang hirap pa sa inyo eh. Sa tingin ko, Mr. President, hindi ikaw talaga nagpapatakbo ng Pilipinas eh. Hindi ikaw ang driver ng Pilipinas. Kasi kung ikaw yung driver ng Pilipinas, hindi ito mangyayari. Marahil pa, hinanti mo ang pinagdadrive mo sa Pilipinas. Bakit nangyayari ito? Ilang dekada na dumating ang isang trahedya na nagpalugbog ng Pilipinas. Kasi nagpalugbog ng Pilipinas walang iba naman kundi si Cory Aquino. Dumating na si Ramos, dumating pa si Estrada, dating Pangulong Estrada. Dumating pa si dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. Hindi naman ganito ang nangyari. Hindi naman ganito kalugbog ang Pilipinas. Lumugbog uli ang Pilipinas. Pagpasok ng anak ng ni Cory Aquino, si Panot. Yun naman unti-unting lumugbog ang Pilipinas. Ngunit ito, nabawi naman ito pagdating ng Pangulong Duterte. Ang pakalugbog ng Pilipinas noon, kung 50%, ginawa ng Pangulong Duterte, 85% ang Pilipinas para makabangon. Din pagbalik mo, pagpasok mo, ang 85%, ginawa mong 10% na lang. Gaano kasama yan sa aming mga Pilipino? Kaya Mr. President, panawagan ang taong bayan, magpa-drug test ka talaga. Yan lang ang paraan. Wala nang ibang paraan, kundi yung drug test na yan hinihiling ng taong bayan sa iyo. Inuulit ko, manigative man o mapositive man ang kalabasan ng drug test mo. Madali na muna lang yung sabihin kung sakaling maging negative man ang resulta ng iyong drug test. Ngayon, kung mag-positive man, madali mo na rin sabihin yun once na mag-positive. Ito, kung manigative man, pwede mo sampalin ang mga bawat Pilipino na humihiling sa iyo mag-drug test. Pwede mong balikan. Huwag mo lang ipakulong kasi hindi naman karapat-dapat yun. Pwede mo sabihin, o ano ngayon sinasabi nyo? Pick up. O yan ang sasabihin mo. Malaki insulto sa mga Pilipino yun pag ginawa mo yun. Tiyak, Mr. President, 99.9% once na magpa-drug test ka at negative man o positive, lahat ng kandidato i-endorse mo sa 2025, mananalo at mananalo. Yan ay kung nasa puso mo ang bayan. Ngayon, kung nasa puso mo, ang bawiin mo ang lahat ng mga nagastos ninyo mula sa pagkaburo ng tatay mo, kung ilang trilyon yun, kung babawiin mo lang yun sa pamagitan ng kaban ng bayan, ano magagawa ng Pilipino? Ay hawak man susi ng kaban ng bayan. Sasabihin ng mga Pilipino, may karma naman, di bale, may karma naman. 6 pang karma kung nakinabang na kayo. Kaya nga, yung nangyari sa baha, itong bagyong Karina, yun, Mr. President, hindi namin masasabi ng baha, kahit sinong Pilipino, hindi makapagsabi na yun ay bugso ng La Nina. Sapagkat ang nakatalaga sa pag-asa, normal na bagyo lang. Walang habagat, walang super typhoon nakalagay sa pag-asa. Alam naman natin pag-asa kung anong sinasabi ng pag-asa ay totoo.
Ngunit sa pagdating ng Karen na bagyo, biglang nagka-high tide, biglang nagka-habagat at nag-super typhoon. Yun ba hindi mo pa mapagnilayan yun? Yun warning sa iyo yun. Natigilan mo na ang pag-alipusta nyo sa mga pastor ng ating bansa. Sapagkat nakasulat yan, igalang mo. Kung gumagalang, tumatawag ka nga ng mami sa mami mo Tumatawag ka nga ng daddy sa daddy mo sapagkat ginagalang mo sila. Kung anong paggalang mo sa mami at daddy mo, yun yung paggalang mo sana sa mga Pilipino. Ngunit ano itong pinagagawa ninyo? Instead na paangatin mo Pilipinas sapagkat lagi mo namang sinasabi, continuity. Nung during campaign ninyo, continuity. Unity. Ay nasaan na ngayon yun? Hindi ako magsasabi sa iyo na regarding patungkol doon sa 20 kilo ng bigas. Hindi ako maniningil sa iyo yan kung para lang sa akin. Bakit? Hindi mo naman talaga sinabi sa campaign mo na pababain ko ang kilo ng bigas, gagawin kong 20. Hindi mo naman talaga sinabi yun Subaybay namin yung Mr. President sapagkat bit-bit ka nga ni Inday Sara. Saan mo sinabi yung, ipaalala ko sa'yo, saan mo sinabi yung gagawin 20 ang kilo ng bigas? Doon sa interview ng magsasaka. Nakasama mo si Erwin Tulfo. Na si Erwin Tulfo ang ang MC mo. Na sinasabi ng magsasaka kay Erwin Tulfo, sabihin mo kay Mr. President ang tawag sa iyo nun Kasi malapit ka naman nalo nun Sabihin mo kay Mr. President na kung anong mangyayari sa bigas, may pag-asa magbababa ang kilo ng bigas. At yun ang sinabi ni Erwin Tulfo sa iyo. Anong sagot mo? Ang sagot mo, sisikapin ko na mapababa natin ang presyo ng mga bilihin katulad ng bigas hanggang 20 ang kilo ng bigas. Maaari mangyayari yun. Yun ang sinabi mo. Sapagkat nga, bit-bit mo nga ang sinasabi mong unity at pagkakaisa. Yun ang sinabi mo Doon ka nangako, hindi sa campaign. Iba kasi yung pangako sa campaign at iba yung pangako sa mga interview. Marahil, buka lang ng bibig mo yon, ngunit tinutumatak na yon sa utak ng mga bawat Pilipino sapagkat nanalo kang bilang presidente. Pero ang pinangako mo talaga sa campaign mo at sa mga interview mo, continuity. Yun talaga mga pinangako mo. So pag once sa sinabi mo yung continuity, meaning, naniwala ang taong bayan sa iyo sapagkat nga maganda ang performance ng sitting president noon na si Rodrigo Roa Duterte, 85% ang trust rating niya, ang performance rating niya is 87%. Yun ang tinandaan ng mga tao. Dahil sa totoo lang, Mr. Marcos, kung hindi galing kay Inday Sara, kung hindi nyo nabudol si Inday Sara, hindi ka sana naging presidente. Basang-basa na kayo sa mga Pilipino noon Pasalamat ka na lang kay Inday Sara, kay Vice President, sapagkat pumayag siya, nabudol nyo siya, nadala nyo sa inyong matatamis na mga pangako at salita. Ang sabi pa nga ng Vice President, marami kang pangako regarding sa trabaho, mapersonal, etc. Ngunit hindi mo tinupad. Ngayon, hintayin natin ang pagbabalik ng Agila. Pagbalik nung galing Germany, aywan ko kung ano mangyari sa Pilipinas. Dahil kami mga Pilipino, lalo na kami mga Pilipino, mga mahihirap, naghihintay lang kami ng signal. Pag anong sinabi ng aming Vice President, sa totoo lang, yan ang matanging hinanggan namin na maging Presidente si Inday Sara. Ngunit pinagbigyan kay Inday Sara. Kaya ang mga tao naman, ang sabi ng mga tao naman, sige, panaluhin natin si Bongbong Marcos.
Sapagkat bit-bit naman siya ni Inday Sara, kung sakaling magkamali siya, nandiyan naman si Inday Sara ang papalit sa kanya. Yun ang tinandaan din ng mga tao. Ngayon, pagbalik noon, at kung anong sabihin noon, ayun ang mangyayari talaga. May military man, may police man na side niya o wala, ang kakampi ng Vice President, buong Pilipinas na mga taong Pilipino na nakaunawa sa kalagayan ng ating bansa. Ilan lang naman niya mga trolls ninyo? Sabihin natin 400,000. O 400,000 daw ang trolls ninyo eh. O sabihin natin 400,000. Ilang milyon ang Pilipino? Sabihin natin, ang kakampi mo 10 milyon. O ilang milyon ang Pilipino? Sabihin natin, military police, 3 milyon. O ilang milyon ang Pilipino? Hindi naman lahat ng military siguro, hindi naman lahat ng police kakampi sa iyo. Siguro naman, military at police o sandatahang lakas, hindi naman siguro lahat na bayaran ninyo. Hindi naman siguro lahat kaya ninyong takpan ng bibig nila ng pera. Nangingibabaw pa rin ang prinsipyo nila para sa bayan. Sapagkat yan may mga sinumpaang tungkulin yan para sa bayan. Marahil siguro ilan sa mga opisyal ng military o ilang opisyal ng mga PNP o sandatahang lakas na bayaran ninyo, ngunit hindi lahat ng mga sandatahang lakas ay inyong nabayaran. Marami pa rin hindi na mabayaran ninyo dyan. Ilan lang siguro tao niya nabayaran ninyo na mukhang pira sa gobyerno. Kaya hinintay lang namin yon. Pag dumating yun, mga ilang linggo na lang, darating na yun ang aming presidente, tunay na presidente. Yun. Ewan ko lang kung anong mangyari sa bansa natin. Hindi mo ba nakita yung pinsan mo, ang speaker? Sabihin ko na, Speaker Martin Ferdinand Romualdez nagbigay ng 2 kilong bigas ang nakalagay MR. Nag-ayuda sa Manila, sa Luzon, 2 kilong bigas at nilagyan pataga from MR. Tignan mo ang from Davao City, ilang truck ang bumiyahe papuntang Manila. Kung hindi ako nagkamali, 5 o 3 truck. Anong nakalagay? Ayuda from the people of Davao. Yun ang nakalagay. Walang nakalagay ayuda from Rodrigo Roa Duterte. Walang nakalagay ayuda from Rodrigo family. Walang nakalagay ng ganun. Ang nakalagay, ayuda. Inuulit ko, ang nakalagay sa kanilang tarpaulin, ayuda from the peoples of Davao City. Yun ang nakalagay. Kasi nga po, ang nagdonate noon, lahat ng taga Davao, I'm sure. At isa pa, trademark na po yan ng mga Duterte. Once sa mga sakuna na iyan na mangyayari, unang-unang tumutulong talaga dyan ang mga Duterte sapagkat nandyan nga sa kanila ang trademark, malasakit at tapang para sa bayan. Yan nga lagi ang sinasabi ng dating Pangulong Duterte. Nag-retire na siya as politiko, as politician, tapos na siya magserbisyo. Ngunit, kinakailangan niyang tumindig para sa bayan sapagkat mahal niya ang bayan. Tapos kung sino pa yung totoong nagmamahal sa bayan, yung pang tutulig sa ininyo. Huyo. Tandaan ninyo, ang kakampi ng mga Duterte, hindi kayo. Hindi ang kung sino. Taong bayan ang kakampi ng mga taong
totoong nagmalasakit at may tapang para sa Pilipinas. So, mga kababayan, mahaba-haba na rin ating live o ating video. Next video na po tayo. At marami pong salamat sa inyo. Sana po pagdating ng ating real President Inday Sara Duterte, ay sana magkaisa po tayo. At marami pong salamat at magandang araw sa iyo and happy Sunday everyone, Filipinos.